Ikaw na lumalang sa amin. Ikaw na nagbigay buhay sa amin. Kami po'y lumalapit at patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo. Now, we are really thankful, O God, for we can claim all your promises. Ang ito. Sapagkat ikaw ang gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoong Diyos. At hayaan mo, Ama, ng kagalakan sa aming mga puso na naglilingkod at sumasamba sa iyo ay tunay naming maranasan sa bawat araw hanggang sa muli mong pagparito. We are all declaring that victory. We are all declaring that we can overcome through your power and through your word. Panginoong Diyos, dalangin po namin na habang kami nakikinig ng iyong mga salita, pagpalain mo ang Panginoong Diyos ang aming kaluluwa upang sa ganoon ay patuloy kaming tumatag at tumibay at magawa namin ang lahat ng layunin at kalooban mo sa amin. Ingatan mo kaming lahat, Panginoong Diyos, at huwag mo kaming pababayaan. Kaya mong manatili ang naisin at kalooban mo para sa amin, sapagkat ikaw lamang po ang hinahangad ng buhay ng bawat sa puso amin. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, tulad ng mga ipinangako mo sa iyong mga salita, na hindi magkukulang ang lahat ng tapat. Kaya naman patunayan mo sa kanila ng iyong pangako ay magaganap sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang katagumpayan at sa iyo namin maingat na ibinabalik ang papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Please open your Bible to Romans chapter 3. Romans chapter 3, verses 1 hanggang verse 8. Roma, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 8. Sabay-sabay po nating babasahin. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano ang nga kung ang ilan na hindi nagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Datapwat, kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katwiran ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Liku baga ang Diyos na dumadalaw na may puot, nagsasalita akong ayon sa pagkatao. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayoy, paanong paghatol ng Diyos sa sanlibutan? Datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng ating kasinungalingan ay sumagana sa ikalalahati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? At bakit hindi? Gaya ng pagkalibak sa akin at gaya ng pinatotohanan ng ilan sa ating sinasabi, magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. Then, let us open again our Bible to Romans chapter 2, the chapter before Romans chapter 3, Romans 2:25 to 29. Kung nakita po natin, basahin din natin ng sabay-sabay, sapagkat ang pagtutuli tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapwat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi ba aariing pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? At ang di pagtutuli sa katutubo kung tumupad ng kautusan, ay hindi ba hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? Sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang, at magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapwat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso. Sa spirito, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Amen. Jews or Gentiles?
Sa gabing ito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pag-aaral tungkol doon sa buhay ng mga Hudyo at buhay ng mga Hintil. We should really differentiate the difference between them. And iyon tinatawag na kapareho ng bawat isa bilang isang mananampalataya ng Diyos. I think, kapag binasa natin ang Biblia, makikita natin yung kapaliwanagan na hinahangad ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Apostle Paul, si Apostle Pablo po, nakakatuwa siya na bago siya naglingkod o bago siya nakakilala sa Panginoong Jesucristo, he is a follower of the law. No? Sumusunod siya doon sa tinatawag na kautusan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga Hudyo. Kaya naman, siguro masasabi po natin na si Apostle Pablo ay hindi lingid sa kanya o hindi na po magiging kakaiba sa kanya yung terms and rules about the law tungkol doon sa kautusan. Sapagkat simula pa lamang ng kanyang pagkabata ay tinuruan na po at hinubog si Apostle Pablo, si Saul noon na hindi pa nakakakilala sa Panginoon tungkol doon sa tinatawag na kautusan. So which means, kung titignan po natin, kaya po nililiwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa kautusan. Diba? Sa lahat po, kung titignan po natin, sa lahat ng mga alagad ng ating Panginoon, only Apostle Paul explained about the law. Amen. Kaya yung Roma at saka po yung aklat ng Galacia, kapag binasa po natin yung dalawang aklat na yan po ay halos tumutukoy po tungkol sa kautusan. Bakit? Sapagkat ang mga taga-Roma ay matindi po yung kanilang pagsunod, matindi po yung kanilang pananaw, at pagkilala doon sa kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita na dapat nilang sundin. Sapagkat nalalaman po nila na kung hindi nila susundin yung kautusan, magiging sila ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. And which is siguro kung titingnan po natin, kung hindi pa rin natin alam ang katotohanan, kung hindi pa tayo nagkakaroon ng kaliwanagan doon sa tinatawag na katotohanan, maaring masasabi natin, they were so good. Mabuti silang mananampalataya. At makikita din natin dito, mga minamahal ko, na remember, even the Romans, kahit po yung mga Romano dito na binabanggit sa aklat ng Roma, they are also followers and believers of Jesus Christ. Hindi po nililito ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Roma, pero nililiwanag lamang po ni Apostol Pablo yung pananampalataya na meron sila. Kasi alam nyo ba, kahit po sa kasalukuyan, marami po mga Kristiyano, hindi po nakaayon doon sa katotohanan, kundi ang kanyang mga puso at kaisipan ay sumusunod sa kautusan. Siguro hindi lang natin, baka maaring unaware lang tayo o tinatawag o sinasabi po natin, hindi lang natin, kasi alam ko po, walang mananampalataya o walang Kristiyano magsasabi, ako sumusunod sa kautusan. I think wala po. Pero kapag pinagbasihan na po natin yung pamumuhay o naging pamumuhay ng mga Hudyo, masasabi po natin sa sarili natin, wala pala akong pagkakaiba sa mga Hudyo. Kaya nga po ang topic natin, Jews or Gentiles. Amen. Yan po yung topic natin na pinapag-aralan. Kasi nga, dito makita natin si Apostol Pablo, nililiwanag o pinapaliwanag niya doon sa mga mananampalataya sa Roma. Kung ano ba dapat ang basihan ng tunay na pananampalataya? Ano nga po ba talaga yung basihan ng isang tao na sumusunod sa Diyos? At ano nga ba ang basihan ng karapat-dapat sa harapan ng Panginoon? Because these people, itong mga taga-Roma nga, matindi po yung kanilang pagkapit doon sa tinatawag na kautusan na itinuro ng Panginoon sa kanila. And alam naman natin ang mga Hudyo, mga minamahal ko, whether we understand or not, sila po'y pinili talaga. They were chosen nation of God. Alam niyo ba kung bakit pinili ng Diyos ang mga taga-Israel? Because sila po yung least among nations. Actually nga, hindi sila nations.
They're just family. Amen. Lahat ay nag-umpisa sa isang pamilya. Amen. Kaninong pamilya? Pamilya ni Jacob. No? Kasi yun yung pangako. Israel is Jacob. Diba? Si Jacob po na pinangakuan ng ating Panginoon, sa'yo, ipamamana ng Diyos. Amen. Bakit siya pamamanahan ng Diyos? Kasi nakita sa kanya ng Panginoon nung siya'y maliit pa, nung siya'y bata pa, kaya niyang ipaglaban kung ano ang gusto niya. Amen. Kaya nakakatuwa po si Jacob, hindi pa po siya Israel, na matutuwa tayo kay Jacob. Amen. Sapagkat nakuha niyang dayain yung kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat alam niya na kung mangyayari ang bagay na yon sa kanya, meron na siyang tinatawag na matibay, na katibayan, para walang maisumbat sa kanya ang kanyang kapatid. Diba? He fight for the rights of firstborn. Ipinaglaban niya po yung tinatawag na pagkapanganay. Amen. Kung titingnan po natin, Jacob, whether we understand or not, kapag binasa natin ang Biblia, si Jacob ay naging mandaraya. Amen. Si Jacob ay naging sinungaling. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba yon? Bakit kaya tinawag ng Diyos? Kaya siguro yung binasa natin talata, sa lagay ba, ang Diyos ba ay liko? Di ba sabi doon sa verse 5, liko baga ang Diyos na dumadalaw na may puot? No? Kung titingnan po natin, sinungaling ba ang Diyos? Sabi niya nga pa dito, sinungaling ba ang Diyos? Sabi niya, ang tao ay sinungaling, pero ang Diyos hindi kailanman marunong magsinungaling. Bakit hindi siya natuwa kay Esau? Si Esau masunuring bata. Si Esau mabait na anak. Amen po ba? He loves his father. Amen. Masipag. Lahat ng katangiang magaganda na kay Esau. Masipag, mapagmahal, magalang. Amen. Masunurin. Nasa kanya na po lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Kung magkakaroon ka ng anak ng katulad ng kay Esau, gusto ko na. Because yes, di ba? Na sabi ni Jacob sa kanya na, ako'y malapit nang mamatay. Pero bago ako mamatay, pagpapalain kita. Pero bago kita pagpalain, ihuli muna ako ng isang usa. At iluto mo ito at ihain sa akin at pagkatapos kumain, pagpapalain kita. Sumunod ba si Esau? Amen. His obedience to his father because he loved his father. Amen po ba? Kaya nga sabi po ng mga Bible scholars, sa sobrang kasipagan daw po ni Esau, hindi niya na nakuhang maligo. Di ba? Sabi ng nanay niya, di ba sabi ni Jacob, paano kung magiging si Esau? Si Esau amoy, di ba? Amoy tupa, amoy ng hayop. Hallelujah. Ganon siya. Kasi lagi siyang nasa labas. Wala siyang ibang iniisip kundi yung kapakanan ng kanyang mga pamilya. And He is so good. Amen po ba? Pero tandaan po natin, God doesn't want our works. Ang nais ng Panginoon sa atin, pagsunod. Pananampalataya. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating gawa. Roma, Kabanatang 3. Kaya walang ipagmamalaki ang bawat sa atin sapagkat ang ating kaligtasan ay galing sa ating pananampalataya. Not by works, but by grace through our faith. Amen. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at sa tulong ng ating mga pananampalataya, nangaligtas ang bawat sa atin. Bakit kinalugdan ng Diyos si Jacob? Because he saw. Amen po ba? Nakita niya kay Jacob na gagawin ng lahat for the sake of the inheritance. Amen po ba? Of course, kung titingnan po natin siguro, sa buhay ng basa sa atin ngayon, kapag titingnan po natin, mukhang pera ba talaga si Jacob? Amen? At sasabihin ba natin na ang Diyos ay mas mahal niya yung mga mukhang pera, yung mas mukhang kayamanan, mas mukhang yung mamanahin? Amen po ba? Hindi po. Ang nakita doon ng Diyos sa puso ni Jacob, gagawin niyang lahat. Ipaglaban niya yung pagiging birthright.
Hallelujah. Kasi mahalaga yun para sa Kanya. Siguro may ihambing natin yan sa pananampalataya natin. Kaya ba natin ipaglaban yung pananampalataya natin? Amen po ba? Which is the most essential, the most important thing that we have in our lives is our faith. Hindi po yung mga bagay na material. Hindi po yung mga bagay na meron tayo. Hindi po yung kagandahan natin. Hindi yung kagwapuhan natin. Hindi yung kagandahan ng ating kutis na meron tayo ngayon. Ang dapat po nating ingatan at dapat nating ipagmalaki. Ang dapat nating ipagmalaki ngayon ay yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi kailangan, di po ba? We need, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, ang Diyos ay nahabag sa gusto niyang kahabagan. Tandaan niyo po yun. Ang Diyos ay nahabag sa nais niyang kahabagan. Kaya nga sabi doon sa talata, kinahabagan niya si Jacob at kinapuotan niya si Esau. Is God unfair? Sa tingin niyo po, nung kinalugdan ba ng Diyos si Jacob at kinapuotan niya si Esau, is God unfair? No. Dahil naniniwala tayo, kung ang tao po sa buhay ng bawat sa atin, hindi natin alam kung anong tama. Pero ang Diyos, alam niya kung anong mabuti at alam niya kung anong masama. He never, kumbaga, hindi po siya nagkakaroon, amen, hindi po siya nagkakaroon ng anumang pagkakamali sa lahat ng kanyang desisyon. Kung ano man ang merong desisyon ng Diyos, hindi po siya nagkakamali. Tama yung kanyang ginagawa. Kaya, from the family of Jacob, mula sa pamilya ni Jacob, kung titignan po natin, God protect. Dahil nasa kanya yung birthright, di po ba? Kahit na nagkaroon ng tagutom, tingnan niyo po, kahit na nagkaroon ng tagutom, pinabayaan ba ng Diyos ang pamilya ni Jacob? Hindi. Pinag-iwahiwalay niya ang mga anak ni Jacob. Totoo po, pinag-iwahiwalay niya ang mga anak ni Jacob. Pero, sa bandang huli, yun pala'y plano ng Diyos. Bakit? Para i-preserve si Jacob. Pero alam niyo po ba kung sino si Jacob ngayon? Tayo yun. You are Jacob. Amen po ba? Tayo yung Jacob ngayon ng generasyon, ng huling generasyon. Bakit? Amen po ba? Sa tingin niyo po ba kinalugdan kayo ng Diyos dahil sa inyong itsura? Sa tingin niyo po ba kinalugdan kayo ng Diyos dahil doon sa inyong kakayanan? Kinalugdan ba kayo ng Diyos dahil marunong kayo? O may kakayanan kayo? Hindi po. Kinalugdan tayo ng Diyos kasi ipinaglaban natin ang pananampalataya kay Jesus. Hallelujah. Kaya kung titingnan po natin, kahit matigas ang ulo natin, hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? Kasi ipinangako niya yun eh. Nung sinabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 13, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, kanina ipinangako yon? Sa mga mananampalataya. Sa mga Jacob, spiritual Jacob of our generation. Hallelujah. Na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya nga, kailangan natin ipaglaban yung pananampalataya natin. Kaya si Jacob, hindi siya pumapahayag, hindi siya papayag, nawawala sa kanya yun. Tandaan natin, we are not here in the church just to gain material things. Nandito tayo dahil may pananampalataya tayo. Alam niyo po ba na, oo, ang pera, mabibili ang lahat ng bagay. Kapag marami kang pera, marami kang mabibili. Pero sa tingin niyo po ba, maitutumbas ba ang pera sa pananampalataya? Faith can move mountains. Faith, by faith, di ba sabi ng Panginoon, by faith, you can raise the dead to life. Hallelujah. Amen. Kaya nga, sa pamamagitan ng pananampalataya, yung patay na sinapupunan ni Sarah ay nabuhay. At sa pamamagitan ng pananampalataya, nabuhay si Kristo. Kaya, di po ba, kapag nasa ospital tayo at wala nang makita ang doktor ng pag-asa sa atin, o tubuhan na yan. Amen? Pag hindi na makahinga ang isang pasyente sa ospital, alam niyo po ba ang ultimatum na ginagawa po ng mga doktor, tubuhan na yan para madugtungan ang buhay.
Pero karamihan ng tinutubuhan, hindi naman lahat ng tinutubuhan namamatay, pero karamihan ng tinutubuhan sa ospital namamatay. Hallelujah. Amen. Anong sasabihin? Anong sasabihin ng family? Anong sasabihin ng doktor sa family? Ipagdasal na lang natin na nawa malagpasan ng inyong mahal sa buhay ang kanyang pinagdaraanan. Bakit? Kahit ang doktor alam niya, ang Diyos lamang ang may hawak ng buhay. Ngayon, sabihin niyo sa akin, anong importante? Kayamanan o pananampalataya? Bakit hindi kayo sumasagot? Kasi minsan, di ba, nakakahiya tayo sa harapan ng Panginoon, hindi natin kayang ipaglaban yung pananampalataya natin. Hallelujah. Tignan niyo po, when the Jewish people was called by the Lord as His people, di ba? Nung tinawag silang bayan ng Diyos, tinawag po silang mga lingkod ng Diyos, amen po ba? They are the one who received God's word. No? Talagang ibinigay sa kanila ng Diyos yung kanyang mga salita. At yung salita na yon, mga minamahal ko, kapag tinignan natin ang lumang tipan, sila yung unang binigyan talaga ng salita ng Diyos. Amen po ba? Nung inilabas mo sila sa Ehipto, they cannot. Alam niyo po ba, nung habang nandun po sila doon sa loob ng Ehipto, hindi ibinigay ng Diyos sa kanila ang kanyang salita. Bakit? Because they have their own gods. Habang nasa Ehipto po sila, iba yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Bakit? Sapagkat iyon yung nakikita, alam naman natin yung mga tao kung ano yung uso. Kung ano yung kanilang kinagawian. Amen? Yun po yung kanilang ginagawa. Kaya lahat ng nakita ng mga Israelita doon sa Ehipto, hindi mabura-bura. Kaya nga maging sa pagkain, hinahanap-hanap ng mga Israelita ang pagkain Ehipto. Gusto nila yon. Pero alam niyo po ba, di po ba, kapag sinabi pong pagkain, spiritual, ano po ang sinasabing pagkain? It is the Word of God. Tama po ba? Word of God. Pero tingnan niyo po yung mga salita, kinasasabi kanila yung mga pagkain na nandoon sa loob ng Ehipto. Amen po ba? Nung ibinigay sa kanila ng Diyos ang mana, which is representing spiritually the Word of God. Diba? Sino daw yung mana na yon na bumaba sa langit? It is Jesus Christ. According to John chapter 6, ako yung tinapay na bumaba mula sa langit. Kaya, itong mga Hudyo na ito, tumanggap po sila nung tinatawag na salita ng Diyos, but only by the law. Through the law. Bakit? Ano po ba yung, sa tingin po natin, ano ba yung basic teaching ng kautusan? Sabihin nga po natin sa gabing ito, kautusan. Now we are talking about the Jew, di ba? Ang tinag-uusapan natin ngayon, mga Hudyo. Sabi doon, ano ba yung basic teaching ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan? Ang tunay na basic po na itinuturo ng kautusan, makilala ang Diyos. Amen? Makilala ang Diyos. Yun po yung layunin ng kautusan kung bakit ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Why the law was given to the people of Israel? To know that God is holy. Yung qualities ng Panginoon. To know that God is clean. To know that God is, amen po ba? Righteous. Kaya nga ibinigay sa kanila, wag kayong gagawa. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, doon sa unahan pa lamang ng salita ng Diyos, ay sinabi na ng Panginoon sa kanila, Exodus chapter 20, verse 2. Amen. Exodo, kabanatang 20, talata po ay 2. Sabay-sabay po tayo ng pagkaalipin. God said, I am the Lord your God. He introduced Himself. Hindi binigay muna ng Diyos yung utos sa kanila na huwag ganito, huwag ganito. Ang sabi ng Diyos sa kanila, ang unang sinabi sa kanila, sa pamamagitan ng kautosan, I am the Lord your God. Nagpakilala yung Diyos, nagpakilala ang Panginoon sa kanila. At sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Panginoon, they will know His authority. Amen? Sa pamamagitan ng dakilang Diyos na yon na nagpakilala sa kanila, nalaman nila, anong otoridad meron itong Diyos na ito? Di po ba?
Kung titignan po natin, kapag iginawi na natin pag dinala na natin yung pananampalataya natin sa panahon ng ating Panginoong Hesus, anong sabi ng mga alagad? Nung dumaan po sila doon sa tinatawag na uno sa kalagitnaan ng dagat, anong sabi niya? Sino ba ito? Kahit ang hangin sumusunod sa kanya. Amen? Bakit napapatigil niya yung dagat? Sino ba ito? At that time, the disciples did not know who is Jesus Christ. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin as Gentiles also, naniniwala tayo na ang tunay na layunin ng ating Panginoong Hesus kung bakit dumating siya sa buhay natin ay bakit? Para lamang tayo bigyan ng kaligtasan? No. Para ipakilala sa atin at para maunawaan natin mabuti kung sino ang Diyos. Alam niyo po, that is very basic. Pero maraming mananampalataya, sa totoo lang, aminin nila, hindi nila talaga kilala ang Diyos. That's why it's very easy for them to leave their faith. Iwanan ng pananampalataya. Kung bakit ang kanilang pananampalataya at paglilingkod ay on and off. Amin po ba? Minsan ang sinisisi na lang nila, ang ginagawa na lang nilang rason, kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. Pero sa totoo lang, kahit anong maging rason natin, hindi ka tanggap-tanggap. Kapag kilala mo ang Diyos mo pinaglilingkuran, kahit ano pa ang maging karanasan mo, hindi mo iiwan ang iyong pananampalataya. That is the number one rule, knowing your God. Hallelujah. Kaya same. Kung titignan po natin, the Jewish people, anong ginawa ng Diyos? I am the Lord your God. Amen? I am the Lord your God. Tayo rin, ganun. Ang pinaka-importante sa buhay ng bawat sa atin ngayon, makilala natin ang Diyos. As Gentiles, bilang mga nananalig sa biyaya ng ating Panginoon, we need to have that good foundation. I know my God. Hallelujah. I know my God. Di po ba, lahat tayo dumaranas ng pagsubok, dumaranas tayo ng mga kabigatian, dumaranas tayo ng kahit na anong problema sa buhay ng bawat sa atin. And aminin natin, but sometimes, when we have problems, when we have difficulties in life, amin po ba, lagi natin idinadamay ang ating pananampalataya. Meron lang tayong hindi makasundo sa loob ng church, damay ang pananampalataya. Meron lang tayong masilip na kaunti sa church, damay ang pananampalataya. Amen? Lahat ng bagay, dinadamay natin ang pananampalataya. Which is, parang sinasabi natin, actually, kapag aanin natin yun, hindi natin, sa madaling salita, hindi lang pananampalataya yung dinadamay natin, dinadamay natin yung Diyos na nagpakilala sa atin. Amen? Siya lagi yung sinisisi natin. Alam niyo po ba, sasabihin natin, Lord, hindi ka naman namin sinisisi. Pag iniwan mo ang pananampalataya mo, ibig sabihin niya, sinisisi mo ang Panginoon. Kaya ako naghirap dahil sa Panginoon. Kaya iwanan ko muna. Naintindihan natin? So, knowing your God. Hallelujah. Kung titignan natin, may pagkakapareho ba yung may pagkakapareho ba yung Hudyo at saka Gentiles? Wala. Ama, pareho lang pala. No? Bagamat sila yung tumanggap ng kautusan at sila yung unang tumanggap ng salita ng Diyos. But when we also receive the Word of God, it is the same. Meron pong parehong purpose, may pareho pong mensahe. Ano yun? Kilalanin ang Diyos sa iyong buhay. O sabihin na natin, curiosity, nandito ka sa church kasi niyaya ka lang. Halimbawa, sabihin na natin, di ba? Nandito ka sa church dahil kasi niyaya ka lang, or nandito ka sa church kasi napilitan ka lang. Sabihin na natin, napilitan ka lang. Amen po ba? Pero ang kagandahan nito, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, ang purpose pala, kaya ka nandito para makilala mo ang Diyos. Kaya di ba sabi ng Panginoon, merong nauuna na nahuhuli at merong nahuhuli na nauna. Kasi hindi po yan paunahan.
Amen? Hindi paunahan. Pagdating sa pananampalataya, hindi paunahan, hindi patandaan. Matagal na ako sa church. Amen? Hindi po yan ang katwiran. Minsan nga, yung matagal na sa church, mas matigas ang ulo. Amen? Hindi yun dapat ang pinaglalaban natin. Ang ipinaglalaban natin, sa tagal mo ba sa iglesia, mas malalim na ba ang pagkilala mo sa Diyos? Kasi di ba, napansin niyo po ba yung mga Hudyo? They experience, siguro kung makikita natin ang Biblia, kung mababasa natin buo ang Biblia, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at ipakita sa kanila. Sa kayo nakakita? Dagat, bundok, kaaway nasa likod. Sabi nila, we will die. Mamamatay na talaga tayo dito. Ikaw, Moses, dinala mo kami dito. Wala na yatang mapaglilibingan. Because at that time, 600,000 men. Tandaan po ninyo, 600,000 katao na lalaki ang bilang. Pera pa sa babae, pera pa ang bata. That's why they said, it's almost 2 million. 2 million. Kasi yung, halimbawa, yung 600,000 men, may isang asawa, amin po ba? Alam nyo naman po mga Israelita, hindi po sila kontento sa isang asawa. O sabihin na lang natin, faithful sila, tigi-tigi sa asawa. 600,000 plus 600,000 equals 1.2 million. Ilan ang anak nila? Sa tingin niyo po ba ang Israel nanganganak ng isa? Si Jacob nga, 12. Hallelujah. O sabihin na natin, tigi-tigi sa silang anak. Anong sabi ng Panginoon sa Exodus? Sabihin mo sa kanila, Moises, wala silang anumang gagawing anuman. Anong gagawin lang ng mga Israelita? Titignan nila kung anong kapangyarihan ang ipapakita sa kanila. And the Red Sea. Diba? Yung Red Sea biglang nahati. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Panginoon at that time, amin po ba, you have to cross. According to 1 Corinthians chapter 10, ano po yung crossing the Red Sea? Ano po ibig sabihin nun? Baptism. Di po ba? Baptism. Tayo rin, di ba? Nabautismuhan tayo. Karamihan sa atin dito. Amin po ba? Almost all of us here are being baptized. Pero lang yung maliliit na bata na nandito. Maaaring hindi pa sila nababautismuhan, na dedication, pero hindi pa nabautismuhan. Katulad din ng mga batang iyon. Amin po ba? Dinadala siguro sa church. Hallelujah. Pero alam niyo po ba, pagtawid ng mga Israelita mula doon sa dagat na pula, nabuo na ba yung kanilang pananampalataya? Nabuo na ba yung kanilang pagsunod? Naroon pa rin ang katigasan ng ulo. Same with the Gentiles. Kahit ngayon na marami mananampalataya na bautismuhan na matigas pa ba ang ulo? Amen. Pareho ba ang Hudyo at saka Gentile? Amen. Parehas na parehas. Nandun yung katigasan. Amen po. Nandun yung katigasan. Kaya, ini-explain at ipinapaliwanag ni Apostol Pablo ito. Hallelujah. Kaya, tayong lahat na naririto ngayon, you need to know. Kaya ka nandyan ngayon, kaya ka nakaupo ngayon, kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos. You have to know. You have to know why you hear the Word of God. Bakit ibinibigay sa iyo ang salita ng Diyos? Bakit naririnig mo ang salita ng Diyos? Kasi nagpapakilala siya sa iyo. Hindi siya nagpapakilala sa labas. Tignan niyo po. Nagpapakilala siya sa atin. Yan yung hindi nakita ng mga Israelita nung ibinigay sa kanila ang kautusan. Alam niyo, ang naramdaman ng mga Israelita, kabigatan. At minsan may mga mananampalatayang ganyan. Ayaw makinig ng salita ng Diyos. Kasi ako na naman ang pakriringgan ni Pastor. Ako na naman yung pinatatamaan ni Pastor. Kaya niya kabigatan sa kanya. But he doesn't know, hindi niya nalalaman na habang naririnig yung salita ng Diyos, nagpapakilala at patuloy na nagpapakilala ang Diyos sa kanya. Kaya, di ba sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 2, 3, and 4? Ano po? Ano sabi ng mensahe? Kung maririnig mo, di ba, ang tinig ng Diyos, huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso. Just receive the Word of God. Masakit? Receive the Word of God. Kasi nagpapakilala siya sa iyo. Amen? At kapag kilala natin ang Diyos,
Amen? Kapag lubusan natin nakilala ang Diyos, hindi natin siya ipagpapalit kahit kanino. Amen? Amen? Ngayon, di po ba, I'm sorry po sa mga kabataan. Ang mga kabataan ngayon, nagbo-boyfriend. Sometimes, pag tinanong mo sila, may boyfriend ka na? Opo. Pang-ilan mo ng boyfriend yan? Maybe. Pangatlo. So it means, kapag ganyan, di ba, ganyan ang tagay ngayon sa sanlibutan. Wala ka pa yata tayong makikitang isang dalaga na simula nung nag-boyfriend hanggang sa ikinasal, siya lang yung naging boyfriend. Amen? Buti pa dati. Ang patakaran dati ng mga matatanda sa Pilipinas, pag nahawakan ka, pakasalan. Tama? Ngayon nahawakan na lahat, nahalikan na lahat, nagawa ng lahat. Tama ba? Sobra. I'm not talking about only you, but sa sanlibutan na ginagalawan natin, ang problema nga lang, kahit ang mga mananampalataya nahahawa. We are going on the trends. Amen? Kung anong uso, ginagaya din natin. Pero kapag kilala natin ang Diyos, hindi natin sila gagayahin sapagkat hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen? That's why, first learning, amen po ba? After knowing God, first learning, pagkatapos po na makilala ang Diyos, they learn how to worship God. Sabi nga natin, worship. Amen. Diba? Pag kilala mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi na mahirap purihin ang Diyos. Automatically, you will lift up your hands, you will lift up your voice. Why? You will worship Him because He's the only God. Amen? Wala ka nang ibang pupurihin. Wala ka nang ibang sasambahin, kundi ang Diyos lamang. Hallelujah. Diba? Nung nandun po sila sa ilang, amen po ba? Sino lang ang kinakausap ng Diyos sa ilang? Only Moises. Only Moises. Pero alam niyo po ba, na mga salita, dapat silang maniwala kahit hindi nila nakikita yung kinakausap ni Moises. Hindi nila alam kung talagang kinakausap si Moises. Pero alam niyo po ba, buo ang loob nila na sambahin ang Diyos. Amen? Kailangan buo ang loob nila na sambahin ang Diyos. Pero what happened? Anong nangyari? Talaga bang sinamba nila ang Diyos? No. They make an idol. Amen? Gumawa sila ng golden calf. Hallelujah. At nung gumawa sila ng golden calf, ayan, nagsayawan na sila. Amen. Nagsayawan na sila at nagpuri sila. Amen po ba? Na yun daw yung nagligtas sa kanila. At yun daw, ano sabi ng Diyos nung kausap ni Moises doon sa bundok ng Sinai? Bumaba ka na Moises. Nagkakagulo na sa baba. Siguro sasabihin natin ngayon, siguro naman tayo, hindi tayo sumasamba ng tag doon, golden calf. Amen? Amen? Hallelujah. Wala tayong Diyos-Diyosan, siguro sa bahay natin. Pero kapag daw mayroong isang bagay tayong pinapahalagan ng higit pa sa Diyos, ang tawag doon ay Diyos-Diyosan. Kapag pinahalagan mo yung sarili mo ng higit pa sa Diyos, ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Hallelujah. Kaya, masasabi ba natin ang mga mananampalataya, meron pa rin Diyos-Diyosan? Amen. Meron pa rin. Amen? So once na meron tayong pinapahalaga ng higit sa Diyos, amen, kaya suriin natin yung sarili natin. Meron ba? Meron ba ako sa sarili ko na mas pinapahalagahan ko higit pa sa Diyos? Di ba sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. You cannot serve God and Mammon. Amen? Bakit? Ang sabi ng Panginoon, itatakwil mo ang isa, iibigin mo ang isa. Pararangalan mo ang isa, at itatakwil mo yung isa. Ganun mangyayari sa atin. Kaya siguro itong mga Israelita at that time, even the Jewish people, amen po ba,
ito mga Jewish people, inutusan sila ng Panginoon, worship me. Anong sabi ng Panginoon? Right after the Lord, back, nung sinabi ng Diyos sa kanila na, ako ang Panginoon yung Diyos, I am the Lord your God. Anong susunod na doon? Sinabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Amen? Yun yung pinakaunang utos. Kaya tingnan niyo po, pahalagahan niyo mabuti. Intindihin, unawain natin mabuti. Kaya pala sinasabi ng Lord, ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Kanina, habang pauwi kami ni Sister White, amen, sa annex, may isang matanda akong nakita, may dala-dala siyang bulaklak. Sabi ko, hindi naman Valentine's. Hindi rin naman Teacher's Day. O hindi rin naman, amen, kung ano pa man yung binibigyan ng bulaklak. Bigla akong naalala, nagtitinda siya ng bulaklak kasi birthday ni Maria. At maghahandog sila ng bulaklak para sa kanya. Amen? You know, the Catholics, ang mga Catholics, kung bakit sila lumalapit kay Mary, lumalapit sila kay Mary kasi anak niya si Jesus. Daw. At dahil anak niya si Jesus, pwede siyang mag-back up. Backer. Amen? Magbabacker siya. Kasi kung titingnan po natin sa kasalan ng Kana, di ba? Nung nagkaroon ng kasalan doon, ang sabi niya, sundin ninyo ang lahat niyang gagawin. Kaya daw ganyan si Mary. Kaya kapag daw lumapit ka kay Mary, siya daw yung magsasabi kay Jesus, humingi siya ng ganito, bigyan mo na. Yan, taga-ganon daw siya. Hallelujah. Kaya ganon sila. Amen. Siguro magtatanong tayo, Pastor, bakit sinasabi nila, pinagaling daw sila ni Mary? Alam niyo po ba ang tao? Meron tayong tinatawag na adrenaline. Kung ano yung pinapaniwalaan natin, yun ang mangyayari sa atin. Hallelujah. Amen? Halimbawa, yung tubig, tignan niyo po, meron po dito, di ba, na, ang sakit ang tiyan ko, sige, uminom ka ng ganito. Kasi nung uminom ako niyan, nawala yung sakit ng tiyan. Tignan niyo po, nung siya ang uminom, nawala ang sakit ng tiyan niya. Pero nung ikaw ang uminom, bakit meron pa rin? Pareho lang naman yung ininom ninyo because of our paniniwala. Naintindihan niyo na po ako? Kaya, kung pinaniwalaan mo yung sinabi niya at ginawa mo rin, kung ano yung naranasan niya, mararanasan mo rin. Hallelujah. Amen. Kaya, sabi ng Panginoon, I am the Lord your God, and then, learn how to worship. Kaya, napaka-importante ng worship natin. Ano? Kapag nag-worship tayo sa Panginoon, it is really very important. You have to close your minds and your all the things in your life towards the world. Because why? Because you're serving and worshiping God. Isarado mo na. Kaya nga ako, ayoko nadidistorbo. Sa totoo lang, kapag nag-worship ako, ayoko nadidistorbo. Amen? Sometimes, I just do, alam yung ginagawa ko, mas pinipikit ko ang mata ko. Kasi when I close my eyes, I just concentrated me and my Lord. Hallelujah. Kasi minsan, di ba, pag nakabukas ang mata mo, sometimes linga ka ng linga. Marami ka nakikita. Amen. Tapos nakita mo, hindi siya pumapalakpak. Meron naman hindi pumapalakpak, hindi na rin ako papalakpak. Amen? Meron namang hindi masaya, hindi na rin ako magsasaya. But when you close your eyes because you have already devoted your time for the Lord, for worship, amen po ba? Ikaw lang at ang Diyos. Hallelujah! Walang ibang Diyos-Diyosan. Walang ibang istorbo. Amen? Kaya nga yung iba pag nag-worship, lumalayo sila sa ibang tao. Kasi ayaw nilang, kinakalabit sila habang nag-worship. Kayo ba gusto niyo yung ganon? Kayo ba nakikipagkalabitan kapag nag-worship? Hallelujah! In the worship time, you and only the Lord. Dapat kayong dalawa lang. Amen? Kaya nga, time yun para sa Panginoon eh. Di ba? Di ba? Kapag tayo ganito sa prayer meeting, this is worship service.
Alam niyo pa ba yung tinatag ng worship service? Pag sinabing worship service, this is the time only for the Lord. Hallelujah. Hindi ako dapat nakipag-text ngayon. Amen? Hindi ako dapat nakipag-chat ngayon because this is my time for the Lord. Mamaya ka na. Minsan makikita mo yung mga kapatid, mamaya na, kasi ganito eh. Amen? Totoo din daw, tama. Aminin nyo. Naranasan nyo rin yan, di ba? Bigla na lang biglang umilaw yung sip. God is so good. Tama? But during the worship service, it is the time for the Lord. Walang iba. Kaya yun yung tinuturo ng Panginoon sa kanila. I am the only one God. There is no other gods. Hallelujah! Amen! Kaya, di ba nung dumating ang ating Panginoon, sabi niya doon sa babaeng Samaritana, anong sabi ng Panginoon? Time will come, because God is a spirit, worshipper will worship Him in spirit and in truth. Maghahanap at maghahanap ang Diyos ng tunay na sumasamba sa Kanya sa spirito at katotohanan. Amen? Kaya nga, siguraduhin natin that in the worship service, there are only two that we will do. Worship Him in spirit and worship Him in truth. Diba? Wala naman tayong ginagawa pag worship service. Pagkatapos nating umawit, diretso tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo katulad ng church na iba. May testimony, may special number, meron pa kasi ng MC. Ano yun? Program sa TV? May MC at ngayon po, ang tatawagan naman po natin ngayon ay ang ating kapatid para umawit. Hallelujah. Tayo, hindi niyo ba napapansin? After the worship service, after the worship time, yung pag-awit natin, saan na tayo dumidiretso? Salita ng Diyos. Wala siyang tigil. Hindi tayo tumitigil sa gitna. Amen po ba? Amen? Tumigil. Siguro, masasabi lang natin, minsan na kayo tumigil sa gitna nung nahimatay ako. Amen? Pero lahat ng worship service natin, tuloy-tuloy. Why? Because it must be flowing like a river. Hallelujah. Amen? Kaya nga kapag nag-worship, lagi kong sinasabihan si God, simula pa lamang, ingatan mo ang gitara mo. Huwag na huwag yang makakalag. Kasi bumabagsak ang worship. Kailangan ng worship pataas, hindi pababa. Amen? Kaya, pag halimbawa, si CJ nandito, kapag nag-worship tayo, kapag inuulit-ulit na ng song leader ang chorus, ibig sabihin nun, dinidiin na. So, kailangan ng drums should also diin. Amen? Kailangan, nanggigigil ka na rin para, bakit? Pataas na yun eh. Pataas na ng pataas yun. Hallelujah. That is worship. Amen. Sabi ng Panginoon, yung binasa nating talata, nabanggit po sa chapter 3 about circumcision. Hallelujah. Circumcision. Sabi ng, di ba, it is very essential for the Israelites people. Actually, gaya-gaya lang ang ibang bansa. Hindi po kinuman. Sa totoo lang po, even in science, kahit po sa siyensya, sa totoo lang, ang pagtutuli, hindi po yun essential sa isang lalaki. Kayabangan na lang ng mga Pilipino kapag hindi ka nagpatuli, tuwag. Amen? O kapag hindi ka nagpatuli, lolokohin ka, support. Amen? They like that. Amen? Kaya nagpatuli na rin yung mga Pilipino. Pero sa totoo lang, it was not commanded for us. It was commanded for the Jewish people. Sinasabi ko ang bagay nito kasi nabanggit siya eh. Circumcision. Amen po ba? Pero kaya ginawa ng Panginoon yon, mga minamahal ko, it is for them to know and understand. Mga minamahal ko, lahat ng bagay na hindi importante, pwedeng alisin. At dapat alisin. Hallelujah. That is in chapter 3.
Kailangan alisin because you are circumcised. All the Jewish people, ang pinakatatak nila ay pagtutuli. Kaya nga pagdating sa Acts chapter 20, I think, chapter 20 or chapter 19, di po ba nagkaroon ng problema yung mga mananampalataya na naging mananampalataya, dapat ba kaming magpatuli ngayong mananampalataya na kami ni Kristo? Pero ano sabi ni Pablo? Ang lahat ng tinawag ng Panginoon na hindi tuli, hayaan mong manatili kang di tuli. Kung ikaw naman ay tinawag ng Panginoon na tuli, manatili kang tuli. Hallelujah! Pero ano nga ba talagang ibig sabihin ng circumcision? Kasi, di ba, paano yon? Mga lalaki lang ba ang tinatanong at inutusan ng Panginoon? Kung ang mga lalaki lang ang inutusan ng Panginoon na circumcision, ibig sabihin, yung mga babae hindi mananampalataya. Nagpapatuloy ba kayo? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, yung circumcision na ginawa po kina Abraham, it was just an example. Amen po ba? Yun po ay panuntunan ng lahat ng magiging mananampalataya. Tingnan nyo po. Tingnan po natin in Colossians chapter 2, verse 11. Hallelujah. Colossians chapter 2, verse 11. Sabay-sabay po tayo. Dahil sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuli hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman, kundi sa pagtutuli ni Kristo. Tingnan po natin uli doon sa Galatians chapter 3 verse 28. Tama ba? O tama. Galatians chapter 3 verse 28. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, kapag mananampalataya ka pala talaga, tatak natin ang pagtutuli. Amen po ba? Not circumcised by the flesh, but circumcised by the heart. Kasi diba, yung puso natin para siyang basurahan. Amen? Yung puso natin para siyang basurahan. Alam niyo po ba na kapag galit kayo, sino unang nakakaramdam? It is our heart. Kapag masaya kayo, sino unang nakakaramdam? So, kapag naiinggit kayo, sino unang nakakaramdam? Puso. Kaya lahat dyan na ilalagay yung, amen po ba? Kaya siguro, di ba, nagkakaroon ng depression, kasi napupuno yung puso. Hallelujah. Naintindihan na po ba natin? So, ano kailangan gawin? Tanggalin yung puso. Mamamatay tayo pag tinanggal natin yung puso. Ano yung tatanggalin? Yung mga bagay na ilagay. Hallelujah! Di po ba, sometimes kahit mananampalataya tayo, aminin natin, sometimes we hate. Di ba? Amen? Parang ako lang Di na ba kayo nagagalit? Perfect na ba kayo? Sino dito yung nakakaramdam na minsan nagtatampo? Sino dito yung nakakaramdam minsan ng naiinggit? Amen? Hindi na kayo naiinggit? Ha? Naiinggit pa tayo. Hallelujah. Yung makita mo lang yung ulam ng iba, ay gusto ko ganyan din ang ulam ko mamaya. Inggit yun. Tama? Very simple, but it is also some kind of, amen, envy. Hallelujah! Ay, nakita mo yung kapatiran, nagpaputol ng buhok. Ay, magpapaputol na rin ako ng buhok. Inggit. Tama! Hallelujah! Nainggit! Simple lang yan, pero inggit yon. Amen. Pero hindi natin alam na those things can ruin our hearts. At kapag nanatili yun sa puso natin, darating ang araw, tutubo ng tutubo yun. At kapag tumubo yun, makikita natin, yung konting inggit natin, lalaki na. Yung konting tampo mo, magiging galit na. Amen? Hallelujah! Kaya kailangan natin i-circumcise yung puso natin. Remove all the things that is unnecessary.
Kaya iba sabi ni Apostol Pablo, doon sa chapter 3, sabi niya doon, lahat kayo'y tinuli na dahil doon sa kautusan na ibinigay sa inyo ng Diyos. Amen? Pero pagdating doon sa chapter 2, ang sabi ng Panginoon, hindi na ngayon tayo nagiging tuli lamang. Sabi niya kasi dito sa verse 27 and 28. Balikan po natin. Romans chapter 2 verse 27 to 28. Ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumupad ng kautusan, ay hindi maghahatol sa iyo na may titik at pagtutuli na masuwayin sa kautusan. 28. Sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang. Ni magiging tuli iyaong hayag sa laman. Hindi ka naging Hudyo, sabi niya, dahil sa labas. Pag sinabing labas, outside, outward. Amen po ba? But we are being Christians inward. Amen? Kasi di ba, ang pinagmamalaki ng mga Hudyo ay tuli kami. Amen? Tuli kami. Kaya, ibig sabihin, mananampalataya sila. Kasi sumunod sila doon sa kautusan. Pero, paano yung mga mananampalatayang hindi nagpatuli? Dahil ba hindi sila tuli? Hindi na sila matatawag na mananampalataya? Kaya sabi niya po sa Pablo, hindi ka naging Hudyo dahil sa labas lang. Amen? Ang pagiging mananampalataya natin, inward. Yung puso natin. Kaya kung titingnan po natin ngayon, amen, sa pinag-aralan natin, may pagkakaiba ba yung pagtawag ng Diyos sa mga Hudyo at pagtawag ng Diyos sa mga Hintil? Wala. We can only see, mga minamahal ko, ang nakikita lang natin dito, mga minamahal ko, in terms of law, it is literal. Tama? Literal. But in terms of Gentiles, doon sa mga mananampalataya, mga Hintil na naging mananampalataya, it's about spiritual. Kaya, hinihiling ko ang bawat sa puso atin ngayon. Kung meron mang hindi karapat-dapat sa buhay ng bawat sa atin, we need to remove it. We circumcise our hearts. By the word of God. Totoo po, hindi natin kayang alisin yan. But sa pamamagitan po ng tulong ng Panginoon, kaya niya yang tanggalin. Kaya niyang alisin. At huwag kang mag-alala, kapag naalis ang galit, kapag naalis yung mga hindi karapat-dapat sa buhay natin, hindi ka mamamatay. Kundi ikaw ay magkakaroon ng buhay. Amen? Kung paano yung mga nagpatuli, di ba? Tinuli sila, pero hindi sila namatay. Amen? Hallelujah? Ganon din tayo. Kapag may mga bagay na inalis tayo, hindi natin kailangan. Kailangan nyo ba ang inggit? Kailangan nyo ba ang galit? Kailangan. Amen! Kung ano yung mga bagay na inilalagay na marumi sa, di ba? Kasi pagtutuli, sabi nila, it is really removing yung, amen po ba, unclean things. Hallelujah! Kaya kung may mga bagay na karumihan sa atin, tanggalin natin. Just like the command of the Lord to Israelites people to be circumcised, we need to be also circumcised. Paano tayo masicircumcise? Sa pamamagitan ng ating puso. Hallelujah! Kaya sabi ng topic natin, Jews or Gentiles? Sabi doon, pareho lang. Sabi nga ng isang talata, wala nang pagkakaibang Hudyo at wala nang sa mga Griego. Wala nang pagkakaibang alipin at ang Malaya. Ang pinakamahalaga sa lahat, we do understand what is the will of God sa buhay ng bawat sa atin. Hallelujah! Iniligtas ang Israel mula sa Ehipto, iniligtas din tayo mula sa sanlibutan. Amen? Amen? Hallelujah! Naligtas ba ang Israelita dahil sa kanilang mga gawa? No. Naligtas sila sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo, paano tayo naligtas? Sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Same! Hallelujah! Kaya, isa puso at isa isip natin, hindi ko ipagpapalit ang aking pananampalataya. Huwag nating hayaan ang mga makarumihan sa puso natin mas manaig. Hayaan po natin mas manaig ang pananampalataya natin sa Diyos. May nararanasan tayong hindi maganda, mananalig pa rin ako sa Diyos. Magpapatuloy pa rin ako sa Diyos. Hallelujah! Bakit? Kasi ang pinunta natin dito ay ang Diyos. Ang ipinunta natin dito ay ang Panginoon. Ang ipinunta natin dito ay ang buhay na walang hanggan at hindi ang ating sariling kapakanan. Amen?
Hallelujah. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos. Naintindihan po ba natin? May pagkakaiba ba tayo sa Hudyo? Wala. Hallelujah. Wala tayong pagkakaiba. Kaya, kung makikita natin yung buhay nila, yun pala yung life natin before. Amen? Yun yung buhay natin dati. Hallelujah. Yun yung hinangad ng Panginoon sa atin. Kaya pala sila tinuruan. Amen po ba? Nakakaawang may mga salita kasi bulag sila eh. Kasi bakit? Hindi nila alam ang katotohanan. Pero tayo salamat. Bakit? Simulat sa pulang tayo maging mananampalataya. Ang ipinakilala sa atin, ano? Katotohanan. Amen? Kaya hindi tayo dapat mamuhay sa kautusan, kundi mamuhay tayo sa katotohanan. Hallelujah. Sabihin nga po natin, o aking kaluluwa, tanggapin mo ang katotohanan. O aking kaluluwa, tanggapin mo ang katotohanan sa baptisan pa. O aking kaluluwa, tanggapin mo ang katotohanan minsan pa. O aking kaluluwa, tanggapin mo ang katotohanan. Hallelujah. Bigyan natin ng pinakamalakas sa malakang ang ating Diyos sa buhay. Tayo kayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Tunay nga, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, wala na po kaming pagkakaiba sa mga Hudyo. Kung anong hinangad at inasa mo sa kanila, yan din ang hinahangad at dinanasa mo sa amin sa oras na ito. Mapalad kami sapagkat nakilala namin ang katotohanan, naunawaan namin ang katotohanan. Hindi na kami magiging bulag na taga-akay at hindi na rin kami magiging bulag na inaakay. Sapagkat naniniwala kami na sa pamamagitan ng katotohanan, magiging maliwanag ang aming mga paningin. At hindi kami masisilaw at hindi na kami madadaya ng salibutan. Hindi kami madadaya ng anumang gawa ng diablo. Sapagkat ang katotohanan ay nananatili sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo kaming lagi. Hayaan mo, Ama, na lagi naming maranasan ang iyong kabutihan. Lagi naming maranasan, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita sa buhay ng bawat sa amin. At naniniwala kami na anuman ang mga bagay na niloloob mo, patuloy kaming magiging matagumpay. Ingatan mo kaming lahat, Panginoong Diyos. Hayaan mo may paglaban namin ang aming pananampalataya at mas lalo ka naming makilala hanggang sa ikaw ay dumating aming Panginoon Jesus. Mas lalo naming maunawaan ang layunin at kalooban mo sa amin. Salamat po, Ama. At maingat namin ibinabalik sa iyong papurit pagsamba. Salamat sa iyong biyaya sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day.